Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang isa sa malungkot na pangyayari na naganap sa Carmen, Cebu. Isang bagong kasal na mag-asawa, sina Resamay Ifil Costan at Elmer Costan, ang nalunod sa isang biglaang pagbaha. Alamin natin ang mga detalye ng trahedya at kung paano nangyari ang malungkot na insidente. Tara at simulan na natin. Noong July 6, 2024, ikinasal sina Resamay Ifil Costan, 26 years old, at Elmer Costan, 25-year-old. Ito ay isang masayang okasyon na dinaluhan ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Matapos ang kanilang kasal, nagplano ang mag-asawa ng isang simpleng pagdiriwang sa isang mountain resort sa Sitio Mangingit, Barangay Lower Natimoan, Carmen, Cebu. Nais nilang ipagdiwang ang kanilang bagong buhay bilang mag-asawa kasama ang kanilang malalapit na kaibigan at pamilya. Noong July 8, 2024, bandang alas 3 ng hapon, nagdesisyon ang grupo na bumalik sa resort matapos maglakad sa paligid. Sumakay sila sa isang pickup truck upang tumawid sa ilog na nag-uugnay sa resort at sa kalsada. Habang tinatawid ang ilog, biglaang dumating ang malakas na tubig dulot ng flash flood. Ang pickup truck na sinasakyan ng grupo ay tinamaan ng biglang pagbaha at nahulog si Elmer sa ilog. Sa pag-aalala at pagmamahal sa kanyang asawa, agad na tumalon si Resamay upang iligtas si Elmer. Ayon sa mga ulat, agad na nagsagawa ng rescue operations ang mga lokal na awtoridad at mga residente. 10 tao ang agad na nailigtas mula sa agos ng tubig. Ngunit ang 4 pa ang nawawala kasama sina Resamay at Elmer. Ang katawan ng Resamay ay natagpuan kinabukasan, July 9, 2024, malapit sa dalampasigan ng ilog sa Barangay Luyang. Kasama niyang natagpuan ang katawan ng 12 years old na si Nathaniel Lozano. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap sa katawan ni Elmer. Isang TikTok video ang kumalat na nagpapakita ng isang itim na tela na nakatakip sa altar noong araw ng kanilang kasal. Sa kulturang Pilipino, ang itim ay sumusimbolo sa kamatayan at pagluluksa. Bagamat ito ay maaaring nagkataon lamang, marami ang naniniwala na ito ay isang masamang palatandaan. Ang itim na tela ay maaaring dahil sa mga ongoing refers sa simbahan. Ngunit ang trahedya ay nag-iwan ng mga tanong at haka-haka sa isipan ng marami. Ang trahedyang ito ay isang paalala sa lahat na mag-ingat sa panahon ng masamang panahon, lalo na sa lugar na malapit sa ilog at talon. Ang mga biglaang pagbaha ay maaaring mangyari kahit hindi inaasahan, kaya mahalaga ang pagiging alerto at pag-iwas sa mga mapanganib na lugar tuwing umuulan. At diyan natatapos ang ating kwento tungkol sa malungkot na trahedya sa Carmen, Cebu. Ang pagpanaw ni Resamay Ifil Costan at Elmer Costan ay isang malaking kawalan sa kanilang pamilya at komunidad. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na pahalagahan ang bawat sandali kasama ang ating mga mahal sa buhay at maging laging handa sa panahon ng sakuna. Salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang talakayan tungkol sa mga balita at pangyayari sa ating paligid.